Yung sinabi kong na yung Philippine Embassy sa Malaysia nagbigay ng advisory tungkol sa mga kubig, may balak na naman pala itong mga animal na ito dito eh. Oh, ikukuha na naman nila. Ang nag-author yata dyan si Lito Lapid. Magnanakaw din yan eh. Kung tutuusin, karamihan sa artista dyan, mga magnanakaw. Mga matakaw sa pera. Kaya kumakandidato ang karamihan dyan eh. Ginagamit nila yung kanilang popularidad eh. Nagkuka na daw sa Senado, nagde-deliberation na tungkol dyan. Ikukuha na naman nila yung COVID. Doon sa Mindanao, ayaw nilang tanggapin ng mga estudyante doon pag hindi na nagkaroon ng vaccine. Kayo lang naman ang kayang-kayanan nila eh. Bakit wala ba kayong karapatan? Katawan mo yan. Dugo mo yan. Bakit mo isusugal ang buhay mo? Kundi ka naman mga inutil. Kaya yan, Lapid na yan, malaking pan yan eh. Malaking kaso niya eh. Bakit? Ewan ko, bakit naging senador yan? Tanga-tanga yan. Bobo yan. Sabagay, karamihan naman dyan. Halos bobo naman lahat eh. Wala silang alam, kundi yung, eto. Baka ganun sila, Kaya sinasabi ko. Dahil tayo, ibinebenta na tayo ng kwan. Binibenta na tayo ng mga politiko, lalo na yung putangin ng Duterte na yan. At saka yan Duterte na yan, hindi yan ang tunay na Duterte. Tignan ninyo maigi ang mukha niya ngayon. Yan ang sinasabi ko, clone yan eh. Gaya yung kwan na yan. Gaya yung nakaupo ngayon na panggulo. Hindi yan ang tunay na kumandidato. Kaya nga sabi ko, kumukuha na yan eh. Kabado na sila. Hindi ba sinabi ni Dilema? Hindi na kailangan permahan ni Marcos yung pagpasok ng ICC dito dahil hindi naman naamin. Paano yan ngayon? Kaya nga sinasabi ko, mga tanga-tanga kayong mga salita kayo ng salita, pero yung mga walang bobo. Kasi nasa isip kasi lagi ninyo yung pera. May mga siningit-singit na naman sila dyan. Katulad ng mga nakaraan na deliberation ng budget doon sa 2018 para sa 2019. Nagsingit na naman sila na nagsingit. Kaya yan ang masama dyan. Pagkatapos, kinukuha ninyo ito, mga military, mga inutil na general na ito, mga retard, ulol, butang ina nyo, mga siraulo kayo. Natatakot kayo dahil may mga lihim kayo. Yan ang sabihin ko sa inyo. Kayo ang gumagawa ng de-stabilization. Dito sa bansang Pilipinas, binababoy ninyo, bayan nyo, mga putang inang mga general kayo. Bakit hindi ninyo ako kunin? Tot nyo, hindi ninyo ako kaya. Sabihin ko sa inyo totoo. Talagang matapang kayo, harapin ninyo ako. Nag-iisa ako. Kala nyo, urungan ko kayo? Ayaw ko lang mag-umpisa ng gulo. Pero ngayon, guguluhin ko na kayo. Dahil kayo, sasabihin ninyo, mga MPA, mga ulol, kayo may gawa niyan. Yung instruction ng CIA, yun ang sinusunod nyo. Mga siraulo ito, matagal ko nang alam yan, panahon pa ni Marcos yan. Dahil nagtatag dyan ng MPA, si Enrile at saka si Aquino. Kaya nga Commander Dante. Pero ginamit ni Aquino yung pangalan ni Danding. Kuwang ko. Tanong ninyo kay Enrile kung hindi totoo yan. Ngayon, may mga pahiwatig na.
Kasi doon sa Cagayan, yung kwando, nagtatayo ng mga inchik doon. Mga investor na inchik. Akala ko ba kalaban yung inchik? Oh, mga putang ina mga politiko na ito eh. O ikaw putang ina mo bungbong ka. Oh. O ikaw man ba, siraulo ka. Putang ina mo. Minumura na kita, gago ka. Bayang Pilipinas, ibibenta mo. Ay, tangina ka. Pag ako nakatsyempo na sa inyo, tandaan mo, ibibiting talaga kita patiwarik. Kakawawain kong pamilya mo. O, kayong lahat ng kakon dyan sa Cagayan, mantakin mo 500 hectares, kinukuan nila, pati doon sa mga bandang Cagayan. Hinahanap ninyo yung kayamanan doon sa Marag Valley. Wala doon. Mga ulol kayo. Alam ko lang kung nasaan yan. Yung pagtatayuan ninyo ng mga solar. Pag lumabas ang deuterium, walang silbi yan. Kaya na, ang inchik namimili dito. namimili dito ang ng mga lupa. Oh. Eh, bawal na bawal yan. Kung sino magkakasabot yan ng pagbibenta, at saka yung mga putang ng mga kwan na yan, na nag-approve dyan, na sa LRA, mananagot kayo lahat yan. Kaya nga sinasabi ko, labanan na natin ng mga putang ng mga politiko. Ako na nagsasabi, magsilabas na tayo. Oh. Magsilabas na tayo. Dahil kayo, aalipinin ng China, itong mga inutil na military na ito. O ikaw, Browner, putang ina mo, minumura na kita. Bakit hindi mo kukunin yung communication tower? Ng China kung talagang kalabang kayo. Tang ina mo, animal ka, gonggong. Palibas ay nakikinabang kayo sa China. Sinasabi ko na nga, ang pera ng China nanggaling sa Pilipinas. Sa mga mahihirap, sa pakikikutsaba ng Committee of 300. Sino ba yung Committee of 300 na yan? Hindi ba yan ang nasa ilalim niya, ang nasa ibabaw niya ay Alpha Omega World Marshall Program? Kaya itong mga ito, kaya inaagaw nila yung mga dito sa atin. Ang akala ng putang inang siping na yan, putang ina mo siping, limahong ka. Papunta, dito lang kayo pumupunta sa Pilipinas. Nung unang panahon, iyo na yan. Tarantado ka siping. Minumura kita. Alam nila yan. Pagkatapos ang habol nila dito, kaya kinuha na itong mga putang inang Bureau of Fisheries na yan. Hindi makapangisda ang mga mahihirap dyan. Dahil nga dyan, ang gusto padating dito mga frozen na kwan. Putang ina mga animal na ito. Kaya tingnan natin ang galing ninyo. Sabi ko, napipressure ka na ngayon, bongbong. Mayroong pinare-resign ka na. Dahil huhulihin ka. Sabi ko nga sa'yo, huhulihin ka eh. Kaya pati yan, yung mga politiko na yan, lahat kayo, putang ina nyo, doon kayo sa Puga Island. Tignan ko lang ang galing nyo. Kaya nga sabi ko, kung hindi natin lalabanan yan, ay wala. Ako lang mag-isa, sa akin, alam ko lang ang gagawin ko. Kung ayaw na nyo kung tulungan na mapaalis yung mga politiko na yan, hindi ko bubuksan ang kayamanan dito. Nung pumunta ako sa ibang bansa, doon ako magbukas ng para sa mga mahihirap na bansa. Kaya sila naglalapitan na yan. Dami nang pumupunta dito mga dayuhan. Pinipressure na yan. Si Bongbong na mag-resign na. Yan ang totoo niyan. Pero itong mga mainstream media na ito, walang alam ito. Mga gunggong, mga bobo nga yan eh. Palibasa natapalan ng pera. Kaya nga ginagawang coins na lang yung 500 para mas maliit ang tapal eh. Hindi halata eh. Kaya, putangin nyo, mga habagat na ito.
Mantakin mo yung sa kwan. Ilan na yung nandoon sa Cagayan? Hindi kayang paandarin ng kwan yan. Ang mga makinarya. Pagkatapos sasabihin ninyo kalaban ng China, pero nandito naman ang kwan ng China. Ginagago ninyo ang taong bayan. Tatakot-takutin ninyo. Kumyari, komunista. Itong putang inang to, Eric na ito eh. Kung, sabi ko nga, kung talagang intel ka ng impiya, alam mo ang lihim ng maharlikang general. Hindi ba? Nasaan ngayon yung mga intel pa nyo? Inagawan na ninyo yung ang lalaki niyan. Dalawa lang kayo nagsasalita dyan. Kaya itong mga military na ito, tahimik lang. Magbabagsakan kayong mga general. Ano ang sabi? Magbabagsakan ng mga bituin. Alam ko may mga major na dyan. Natitirahin kayo. Alam ko yan. Pero yan, maski na lumabas tayo. Ako na lang nagsasabi, magsilabas na tayo. Kung gusto ninyong umunlad. Kung ayaw ninyo umunlad, bahala kayo sa buhay nyo. Ano pa naman sa akin yan? Kunin ko yung party ko. Ano pa pakialam ko sa inyo? Yan sinasabi ko. Hindi bibigay yan hanggat hindi malinis. Ang daan. Yan ang mga sukal na salot na yan, yung mga politiko na yan, yung religion na yan. Mantakin mo sabihin sabihan ba naman ako ng isang doon ka sa Pilipinas rin na magsalita. Abay, putang iyan to, kako. Sino ba itong putang inan to na mag-uutos sa akin na doon ako magsalita? Putang inan nyo. Akala ninyo, napakatibay na ninyo mga iglesia. Putang inan nyo. Mga magnanakaw kayo, Diyos na nga, ninanakawan nyo. Lahat ng religion, Diyos na nga, ninanakawan. Pera-pera lang naman ang labanan dyan eh. Kaya yan, Diyos na ninyo, yung pera. Yan ang sinasabi ni Beses noon. Darating ang panahon. Lalabas yung bagong Diyos na hindi kinakatakutan na inyong mga magulang. Kaya pati hustisya dito, pera-pera. Di ba? Tangina nyo. Ano nangyayari ngayon doon sa may mga, kaya sila kumukan dyan sa West Philippines eh. Ang gusto nila yung kayamanan ng Pilipinas. Buong akala nila may makukuha sila langis, natural gas, wala. Kaya sila dito namimili ng lupa para hanapin ko na saan yung deuterium na yan. Wala din. Hindi ko bubuksan yan. Dahil yan may susi yan. Sabi ko, hindi ninyo alam kung anong susi niyan. Pag nakita nila yung susi na yon ng mga spiritual, bubuksan na yan. Pero may gagawin ako. Tanga-tanga itong mga putang ng mga ito eh. Ayan si Siping. Kaya nga gusto nila sakupin ng Taiwan para makapasok sila dito. Tanga-tanga naman itong mga politiko dito dahil binayaran. Duterte, butang ina mo. Nasaan yung 2 bilyon doon yan na binayad sa iyo ni Siping? Ikaw, Roque. Ngayon, nagbabalat sibuyas ka na? Kayong mga troll ng DDS, kayong mga troll ng mga Marcos, mag-iingat na kayo sa akin. Tandaan ninyo yan. Iba ako. Sabi ko nun sa inyo. Titirahin ko kayong lahat. Ano sa akin kung makulong kayo? Anong pakialam ko sa buhay nyo? Mga putang mga ito, mga traidor sa bayan. Mabuti pa yung mga makapili nung panahon ng Hapon. Kumukuha ng bayong, sinasaksak sa ulo nila. Bubutasan lang yung sa tapat ng mata. Doon siya magtuturo. Ngayon ito, garapalan na eh. Kakakapal ng mga mukha nyo. Yung may mga Pilipino doon sa bakit hindi yung mga China ang ilagay nila doon sa barko nila doon? Bakit kung nag-recruit sila ng mga Pilipino doon, mga Indonesian?
Yan ang sinasabi ko. O ngayon, humihingi na sila ng mga tulong doon. Bakit? Eh hindi na sila makababa maski na may sakit eh. O, alam ko yan. Maski na may sakit ka, hindi ka na makababa doon sa barko, doon ka lang. Ngayon pag namatay ka, baka i-freezer ka na lang doon, o di kaya iyagis ka na lang sa dagat. Yan ang mga kwan nila dyan. Kaya yan po, tangin ng mga China na yan, tignan ko lang ang galing ninyo. Kaya nga pinalilibutan na tayo ng mga iba't ibang bansa dahil yung sa salita ko. Aalisin kong utang, pero yung China, hindi ko aalisan ng utang yan. Putang ina yan. Hanggat hindi lang putang ina ng siping na yan. Putang ina mong siping ka. May mga komenta ko sa YouTube, hindi nga, ayaw nga tanggalin ng YouTube dahil alam nila totoo eh. Oh. Hanapin nyo yung sa notification ng Ermitanyo Ed. Makikita ninyo doon yung siyam na talagang comment ko na matindi. Kaya nga ang dami ng dayuhan na nagkuhan sa akin. Kanina nga, panay ang pindot ko ng ini-invite nila. Kasi hindi na ako makatanggap eh. Kaya sila na nag-i-invite sa akin ng friend request. Oh. Kaya pindot ako ng pindot. Ito naman po tanginan kung na ito, meta na ito eh. I-restricted daw ako ng isang oras, pipindot lang ako. Oh. Ayaw nilang kumalat sa buong mundo. Eh, sabi ko nga, mas kilala ako sa buong mundo kaysa dito. Dahil kayo, mukhang pera. Oh. Mga inutil. Kunting ayuda lang, ginudyos nga ninyo, mga putang ina magnanakaw ng politiko. Samantala pera ninyo yan. Oh. Kaya nga sabi ko, ngungudgud kita yan. Tanda mo yan, Marcos, ngungudgud kita dyan. Sabi ko sa iyo, talagang kumukulo ng bahay tayo ko. Sa iyo, talantado ka. Taki mo yung ginagawa ninyo sa kababayan nyo. Oh, kayong mga nagbenta ng lupa, hindi kayo kasali. Oh. Kayong mga nagkuan, hindi kayo, mga nag-ahente, hindi kayo kasali. Kung sino nag-approve dyan, ikukulong. Pagkatapos itong bilyar na ito, sasabihin nyo kuan, ngayon, ikaw gatsan yan. Pag ipinagpatuloy mo yan, yung reclamation dyan, mananagot ka sa akin. Sabi nyo, sino ka ba? O, sino ako? Tanungin mo kung sino ako. Putang ina mo. Kala mo mga kuwang kayo? Mga puro kayo magnanakaw dyan. Yung Lamesa Dam, anong ginawa ninyo? Kinakay-katay na ninyo. O, ikaw Villanueva. O, Jesus is Lord, nandoon ka na. O, binili mo ba yon? Putang ina ka. Animal kayong mga religion, basta makakuha kayo. O, tignan mo yung nangyari kay Buloy. Sugo ng Diyos. Konsentidor pa lang ka sa taas-taasan, o. Rapist? Ano, nagbabanta pa, pag umalis lang ko, papatayin. Ganyan ba? Ang sugo? Ay, sugo ka ng demonyo eh. Oh. Pag ako, kakawawain din kita. Lahat kayong mga religion, kakawawain ko. Tanginan nyo. Subukan nyo. Ako? Patayin nyo? Di gawin nyo. Eh paano? Bukas na doon na naman ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo alam ang pagkatao ko, kung sino ako. Dahil dyan, tuwing may umaapi sa bayan, may lalabas. Hindi si Rizal ang kwan dito, si Bonifacio ang ikinuan. Pero anong ginawa ni kwan? Ni Aguinaldo? Oh, nagkodeta siya. Pagkatapos mananakot itong mga military junta, mga ulol kayo. Putang ina nyo, mga lahat kayo, mga inutil kayo. Oh, lahat kayo, hindi sinasabi ko, mga inutil kayo. Oh,
Ano ngayon? Bakit hindi nyo ako palagan? Oh, putang ina nyo. Kaya ako kayong minumura. Natural lang na dapat murahin kayo. O, hindi ba anyo? O, ikaw, Esperon. Putang ina mo. Dahil may mga lihim kayo. Yan ang kinakatakutan nyo. Kaya nga, yung magbanta noon na, padadala, sabi ko nga kay Anggara noon eh, padadala mo sa akin Kapgo? ano tatagal yan sa akin? Padala ka dito sa batalyon. Ako, matandang Anggara. O hindi ako, nilalabas ko na talaga ang kuwang ko. Pero yung sinasabi ko nga, kung ayaw nyo, ano sa akin? Kung maghirap kayo, bahala kayo. Ang sinasabi ko nga, bayang banal, binababoy ninyo, mga putang ina nyo, mga magnanakaw na politiko, mga salot. O, salot sa buong mundo, ito mga politiko dito sa Pilipinas. Ang kakapal ng mukha. Magnanakaw na nga, sila pa may karangalan. Pati ba sa mga kampunan, mga demonyo? Gawin nyo. Kung kaya nyo, gawin nyo. Oh. Kaya yung putang ina niyan, ang kinukuha nila, ang inaalagaan nila, yung mga isda dito, dahil malalaman nila talaga dito magsisimula ang karamihan ng isda dito sa Pilipinas. Kaya nagdadamot pa eh. Dahil ito mga putang ina fisheries na ito, na may dito eh. Na pagdating ng breeding season, wag mo nang manghuli. Isla dito namamatay sa katandaan eh. Oh. Bakit ayaw mong yung isang isda na maliit na ganyan eh. Kung mag-include yan, milyon din yan eh. Oh, 100,000, kamo na lang. Pagkatapos, kaya nga yung isda dito namamatay na lang sa katandaan. Sino nakikinabang? Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos sasabihin ninyo, kalaban mo ang China, Marcos, torantado ka. Dahil yan sinasabi nyo, binaalagaan mo ang China dahil yan sa sinasabi ninyong Chinese elders. Putang ina, walang kunang kayamanan ng mga Chinese elders dito. Anong pakialam ng mga China dito? Oh. Kung ano-anong dokumento ng ginawa ng tatay mo magdrogas, magdanakaw. Putang ina, Marcos na yan. Gawin nyo kung anong kaya nyo. Yan sinasabi ko. Ako, palaban ako, maski na nag-iisa lang ako. Ikot-ikutan ko lang kayo. Diyan lang ako pakalakad-lakad. Hindi ninyo ako magalaw-galaw. Tawanan ko lang kayo. Tingnan ko lang ang galing nyo. Sinasabi ko na lang. Kayo mga mapagmataas. Kaya nga ang bilin ko, itong mahirap na ito, kapag tumaas, huwag kayong magmataas. Yan kinakatakutan ngayon ng mga Amerika. Wala na lang is, kung talagang bakit hindi siya mag-drilling dyan na mag-drilling in China? Oh. Sinasabi ko eh. Mga swapang sa tubig, ayun, linulunod na sila sa tubig. Kaya, walang hiya ninyo. Bayan ninyo, ibibenta nyo. Oh, dahil lamang sa pera. Oh. Hanggat sa kahuli-huli ang apo ninyo, magsasuffer yan ng kahihiyaan. Dahil pag nakita, ay, ganyan pala yan. Ano ba apelyido mo? Marcos, Duterte, o kung sino-sino mga congressman dyan. Ay, magnanakaw yan, lahi ng magnanakaw yan. Yan ang sasabihin. Iiwasan kayo. Akala ninyo, ang dami na ninyo tahimik. Ano? Akala ninyo, hindi ko kayo lahat hahabulin. Mga nakinabang. Hahabulin ko kayo lahat. Huwag ninyo sabihin na hindi ko kayo hahabulin. Dahil yan ay hindi ninyo pag-aari yan. Oh.
aabutan ka lang ng 1 kilong bigas, isang noodles. Hindi nga sila makapagbigay ng tuyo dahil mahal ang tuyo eh. Mahal pa sa karne ng baboy eh. Kaya, hindi ka nila bibigyan ng tuyo. Bibigyan ka ng kape, yung mga 3-in-1. Tapos sasabihin na ikinwan ni Indonesia yung nako, magkakasabwat yan. Mapilindo. Pagkatapos sasabihin ng maharlikang. Anong pakialam nyo sa tribo dito? Pinagkakapirahan lang ninyo yung mga tribo dyan. Palibasa hindi alam. Mababa din, hindi ko kinuha na mababang pinag-aralan nila. Kaya may makuha ng pangunawa nila. Hindi ko sila sinisisi dahil sa kahirapan. Pero kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa inyo. Mga salot kayo ng lipunan. Hindi ba masakit yung salita ko? Salot. Putangina nyo. Kala nyo kung mga sino na kayo. Mga ulol kayo. Kaya ako, binabangga ko talaga kayo. Hindi ako urong sa inyo. Hindi ako urong sa inyo. Kaya sila nagpupunta. Kaya sabi ko, yung pumirma sa Sustainable Development Goal ay 192 na bansa. Ngayon, ang kanila sa COP28 na, dahil yung sinabi ko na wawalain kong utang, abay, naging 200 na sila. May humabol na 8, nawala yung Amerika, di 190 na. Pagkatapos bumalik ulit yung putang ina to shipping na ito, hanggat hindi ninyo kinukuan si shipping, pinapiring squad, o di kaya kinukuan yan, hindi ko kayo tutulungan sa China. Ang gusto ko ibitin ninyo pati warik yan. Sinasabi ko, yung mga communist na party ng yung CCP, ang gusto kasi ng China, kuan yan, dahil yan, kaya hindi makapalagang mga Amerikano, group of 5 na yan, at saka yung group of 20, group of 7 na yan, sa China, dahil nga dyan kay Marcos. Si Marcos lang naman gumawa ng 9 spray na yan. Kaya nga sabi ko pumupunta lang sila dito, pagkatapos kanila na. Hindi nga ninyo alam kung anong unang tao dito sa mundo. Nakabatay yan sa initial pa rin, ng kataas-taasan. Mga tanga-tanga kayo. Kaya nga sabi ko, mga religion, mga bobo yan Kung nandiyan ka pa sa religion, repeater ka, bobo. Dahil kung ikaw may pananampalataya ka na, wala ka na sa ilalim ng taga-turo, panay pa rin ang turo sa inyo. Di mga tanga kayo. Kailangan talaga gumamit ako ng mabibigat na salita. Dahil ako para akong binitawan Bahala ka kung anong para mo linisin ang daan. Yun ang kwan sa akin. Kaya ako hindi ninyo kayang kontrolin. Sabihin ninyo, masama yung nagmumura dahil kwan. Putangin ang mga ito. Kala mo mga santo-santita. Kaya yan, pag hindi kayo kwan, kaya yung mga Chinese dyan, yung mga nakakakuan, kala mo mga fisherman yun, hindi. Kasi yung Stanley Marcos noon, ito ang Stanley Marcos noon, nung kuwari gigirain ng Malaysia, pinaghanda lahat ng mga kwan dito, yung mga barko na nakakuan kay Magsaysay. Kinukumbert na nila kagad ng panggera yan. Pero yan, puro palabas lang yan. Alam na mga dating marino yan. Yung mga nagkukan ng nasa barko, nagtatrabaho. Yung mga matanda, alam nila yan na pinaghahanda sila noon. Tinitraining na sila kung paano paggamit ang mga armas. Ikukumbert na yung kumbaga sa freighter o kargamento na barko, ikinukumbert na nila sa kwan.
Pero yan, lahat palabas yan. Yan ang ginagawa ng China ngayon. Kaya kako nga, lahat ng plano ng China na kay Marcos. Pagkatapos sasabihin ninyong, kaya nga sinasabi ko, putang ina mo, browner ka. Inutil ka. Bakit hindi mo imbestigahan? Yung communication tower sa China. Ng China dito sa mga kampo nyo. Kampo nyo, dahil hindi ko kampo yan. Mga inutil kayo Bakit ako sasali sa inyo? Inutil kayo. Ito naman mga hindi marunong pumalag. Sunod-sunuran kung anong sabihin ng tuwan-tuwa kayo dahil kaya itinaas ni Duterte yung mga sahod nyo dahil nga dyan para hindi kayo pumalag. Pagkatapos ano ngayon? Otot nyo, utangin nyo. Walang pondo. Sabi, pinirma na, pagkatapos may permahan pa lang. Dahil walang pera. Sabi, umuunlad ang Pilipinas. Puno yun, nagmamahal ang bigas, umuunlad. Saan ka naman nakakita? Tignan mo yung mga farmers ngayon, tinatapon na lang dahil talagang ginagawa ng mga putang ng mga politiko na yan na bumagsak ang ekonomiya ng bansa para madali tayo magapi. Pero ako, hindi ninyo kaya kahit kailan. Sabihin ko sa inyo, totoo. Kaya nga ako, wala akong kapatid. Wala akong pamilya. Wala kayong gigipitin sa akin. Ano yung mga panyo? Ikukan ninyo yung mga tao na kakilala ko. Ipitin nyo, di patayin nyo. Katwiran ko. Pero ako hindi ninyo mapapasunod. Tandaan ninyo, iba ako. Susugurin ko kayong mag-isa. Talagang ikukuhan ko kayo. Talagang kaya nga sabi ko, yung mga kaya nanahimik ang Amerika tahimik ang Amerika ngayon. Dahil sila, bagsak na sila Yung China, kung wari, nagbabagong puri, kung wari pa, utot mo. Kung sino ka man dyan. Kasi itong putang ng Duterte, nagsimula ito kay Duterte, gago na yan. Pagkatapos, ginodiyos ninyo. Hindi naman yan tunay ni Duterte. Ang tunay na Duterte, itim na yung mukha. Dahil nung sinabihan ko siya, marami kang pinapatay na walang salang dugo. Tanda mo, magiging unggoy ka. Ayun. Hindi ko alam kung saan sa tawi-tawi nagtatago yan. Yan, yan ngayon ang dapat nyo malaman. Merong isla dyan na doon nagtatago yan. Dalawa lang naman yung pinaghihinalaan ko Yung bahay niya sa bundok doon sa Akwan. Sa Davao. Kaya sabi ko, lahat yan. Kung ako nga, ginawa ng clone ni Bongo Kaya nga sabi ko pag ikaw Bongo, tatali kita sa maliit na motor. Ay na maliit na bangka. Paanod kita. Ano sa akin kung mamatay ka? Pakialam ko sa iyo. Kaya dito, mga inchik na mamayagpag. Mantakin mo, yung mga nagtitinda ng tiles yan. Ano yon? Kikita ba yung mga tiles na yan? Yung mga pinararating na prutas? Mga yan. Yung mga tinatagong kargamento na iba dyan. Ang dami nila nagtitinda ng tiles dyan. Nagaling China. Wala yan. Talagang hirap sila. Sige na.